2, 1. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga naggagandahan at nagwagwapuhang ka-FB Live. Ilang oras na lamang po ay Pasko na. Handa na po ba ang ating mga pang Noche Buena? Ngayon ay ika-24 ng Disyembre sa kasalukuyang taon. Ako ang inyong host, Patrolwoman Dwi Rose Moreno Mertola ng Police Regional Office 1. Ang Pro 1 FB Live, keeping you informed, ay mapapanood tuwing Huwebes sa oras ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ang Police Regional Office 1 na pinangunahan ng aming buting Regional Director, Police Brigadier General Rodolfo Azurin Jr. Paalala lamang po sa ating mga ka-FB Live, kung kayo ay may mga katanungan, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating official Facebook page na Police Regional Office 1 at Police Tiamianan official page. Kasama po natin ngayong hapon si Pastor Chodoro Di Dios, isa po sa ating Value Life Coaches ng Police Regional Office 1 para samahan tayo sa ating pahayag ng Panginoon. Pastor? Okay, magandang hapon po sa bawat isa. At ngayon po ay muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos sa hapong ito. At ganoon din po, muli ay nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ipinagkaloob sa akin upang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood ng FB Live na ito sa lahat ng kinauulat. Ang ating pong tatalakayin sa hapong ito ay isa pong bahagi ng ating pong swim na may pamagat na the importance of obedience, ang kahalagahan ng pagsunod. Okay? So, sa Deuteronomy chapter 11 verse 26, sabi po rito, 26 to 28, ganito po sinasabi, "Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known." Bago po tayo magpatuloy, ay sandali po tayong manalangin. Tayo po yung manalangin. Nakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon sa pagkakataon na kami po ay nagkaroon muli ng ganitong pagkatipon upang maghayag ng iyong salita. Dalangin po namin Panginoon ang iyong paggabay sa amin. Turuan mo po kami, patnubayan po kami, at dalangin po namin yung pagpapala. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Marami po mga nagsasabi na, sabi ng iba, life is a matter of destiny. Yun po ang paniniwala ng iba. Yun daw pong kinabukasan natin ay nakaguhit na sa ating palad. Sabi nila, swerte-swerte lang daw po ang buhay o kaya ay malas. Halimbawa, pag ang isang babae ay hindi naman kagwapuhan, pero nakapag-asawa ng isang magandang babae, tawag nila sa lalaki, swerte. Pero yung babae, malas. Pag ang isang tao ay napakaganda ng buhay, swerte. Pero pag ang isang tao ay mahirap na nga, ay marami pang hindi magandang nangyayari sa kanyang buhay, ay malas. Kaya nga po marami ang naniniwala sa horoscope, hula, pamahiin, bungsoy, etc. And they are trying to find out their destiny. Pero ano nga po ba ang ibig sabihin ng buhay? Tandaan po natin that life is not a matter of destiny, but rather, life is a matter of choice. And your choice will determine your destiny. Sabi nga po ng salita ng Diyos kanina, na binasa ko, sa verse 26 sabi niya, "Behold, narito, I set before you this day a blessing and a curse." Meron pong inihanda ang Diyos na dalawang bagay sa harapan natin. Sabi niya, a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God. And then a curse if you will not obey. So dalawa lamang po ang ating pagpipilian. So,
life is not a matter of destiny, but life rather is a matter of choice. Kailangan po natin pumili. Sa lahat po ng pagkakataon sa buhay natin, puno-puno po ng mga choices ang ating buhay. Okay? So, according to the Word of God, sabi nga niya, binasa ko kanina, pinagpipili tayo ng Diyos. Gusto mo ba ng blessing o gusto mo ng sumpa? Alam niyo po, hindi po natin kailangan gumawa ng masama para yumaman. Hindi po natin kailangan gumawa ng illegal para gumanda ang buhay. Ang kailangan lamang po natin ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun lamang po ang nais ng Panginoon. So, paano po ba natin maipapakita ang pagsunod sa Diyos? Paano po natin maipapakita? Okay. Maipapakita po natin ang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng tatlong bagay. So, ito yung napaka-ikli lamang itong pag-aaral natin ito. So, kanina, sabi ko kanina na maraming tao ang nagsusubika trying to find their destiny na hindi nila alam kung anong magiging kinabukasan nila. So gumagawa sila ng mga paraan para maging maayos ang buhay nila, mapaganda yung buhay nila. Yung iba gumagawa ng illegal, gumagawa ng masama. Yung iba umaasa sa mga hula, sa mga horoscope. Pag sa ganun malaman nila yung lucky number nila, lucky color nila, ano ba yung magpapaswerte sa kanila. So, hindi po natin kailangan ng lahat ng yun. At tanda po natin, isa pa, sa buhay po Kristiyano, sa isang Kristiyano, ay wala po itong swerte at walang malas. Okay? Sa salita ng Diyos, sa prinsipyo ng Biblia, wala pong swerte, walang malas. Okay? Meron sinasabi sing and a curse. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, sumunod ka sa Diyos. At kung hindi ka susunod sa Panginoon, ang daranasin mo ay curse, sabi ng Panginoon. So, paano po natin maipapakita ang pagsunod sa Panginoon Diyos? Tatlong bagay lamang po. Una, to obey God is to love God. To obey God is to love God. Napaka-importante po. So, sa ating po mga swim na nakaraan, napag-aralan po natin na yung pag-ibig sa Diyos ay pagsunod. So palit lang po yan. Hindi po tayo po pwedeng umibig sa Diyos na hindi tayo sumusunod sa Diyos. At hindi rin tayo makakasunod sa Diyos kung hindi natin iibigin ang Diyos. So napaka-importante po nito. To obey God is to love God. Sabi ng Matthew chapter 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So, napaka-importante po na mahalin natin ang Diyos. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso natin. Sabi niya, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Buong puso, buong kaluluwa, and with all thy mind. Kaya nga po, sa pamamagitan ng pag-ibig ng buong puso sa Panginoon, po pwede po tayong sumunod sa Diyos. Ano man yung nais ng Diyos sa buhay natin, gaano man ito kahirap, gaano man ito kasalimuot, or hindi man natin alam kung ano ang kahihinatnan ng ating pagsunod sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, pag sumunod ka sa Diyos, ikaw ay pagpapalain. Okay? So, pag natutunan po nating mahalin ang Diyos, matututunan natin na sumunod sa Panginoon Diyos. Okay? So, to obey God is to love God. Pangalawa. To obey God is to listen to God. Kikinig sa Diyos. Ang sabi ni Samuel, 1 Samuel chapter 15 verse 22, sabi niya, And Samuel said, Had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. So, sabi ng Panginoon, okay, sabi ni Samuel kay yung bang mga burnt offerings at sacrifices mo ay katumbas
sa Panginoong Diyos, sa tinig ng Panginoon. Sabi niya. Pero sabi niya, behold, to obey is better than sacrifice. So, yun daw pong pagsunod ay mas higit na mas mainam kaysa sa mga sacrifices natin. Ibig sabihin, kahit na magbigay ka ng maraming pera sa Panginoon, para lamang matakpan yung mga ginagawa nating mga kalokohan sa buhay, hindi po yun makasasapat. Ang pinaka-importante pa rin po ay yung pagsunod sa Diyos. To obey is better than sacrifice. So, sabi niya, pangalawang bagay, to obey is to listen to God. Dapat po nating matutunan makinig sa Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos sa buhay natin? Ano ba yung nais ng Diyos na ipagawa sa atin? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Okay. Di ba mayroon tayong binili na natin yung mga bata, yung anak natin, sinabihan natin, huwag kang aakyat dyan sa puno na yan, at pag ikaw ay umakyat dyan, ay ikaw ay baka mahuhulog ka dyan, malaglag ka dyan, mapilayang ka. Narinig niya yung bilin ng kanyang tatay. Pero ang ginawa niya, pag talikod ng tatay, umakyat sa puno. At ngayon, nahulog siya. Napilayan. Anong yung sasabihin ng tatay? Ikaw kasi matigas sa ulo mo. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Di ba? Iba po yung naririnig sa nakikinig. Okay? Iba po yung naririnig sa nakikinig. When you listen, ito po ay tumatago sa ating puso at isipan. When you hear, you just hear the words, di ba? Sa tenga lang yon, narinig mo. Lumagpas sa kabilang tenga, narinig mo lang. Pero yung nakikinig ay talagang sumusunod. Kaya nga sinasabi, hindi ka kasi nakikinig eh. Although narinig niya yung bilin, pero sabi niya, hindi kasi nakikinig. So, to obey God is to listen to God. Anong ibig sabihin? Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun po yung gagawin natin. Di ba? Halimbawa, kung ano, sabi ng Panginoon ay, ikaw ay, huwag mong pabayaan yung pagkatipon. Ibig sabihin, huwag mong pabayaan yung pagpunta sa pananambahan pag-araw ng linggo. Yun ang nais ng Diyos. So, huwag mong pabayaan yung pananambahan. Okay? Ikaw ay nais ng Diyos na ikaw ay magtumulong sa mga mahihirap. Okay? Kung yun ang nais ng Diyos sa iyo, gawin mo, makinig sa nais ng Panginoon. Okay? So, napaka-importante po na makinig tayo sa sinasabi ng Diyos upang sa ganon ay makasunod tayo. Dahil pag hindi po tayo nakikinig sa Diyos, hindi po tayo makakasunod. So, to obey God is to listen to God. Ano ba yung sabi ng Diyos sa iyo? Ano ba yung nais ng Diyos na gawin mo? Okay. Sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 1, sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, kailangan daw natin ibigay yung sarili natin sa Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoon. Inuutos ng Diyos sa atin yun. So, ano ngayon ang gagawin natin? Makikinig ka ba? O hayaan mo lang itong lumagpas sa kabilang tenga? Narinig mo lang. So, kung yung narinig mo, ginawa mo, okay, so ikaw ay sumunod sa Panginoon. So, to obey God, una, to obey God is to love God. And then number 2, to obey God is to listen to God. Number 3, to obey God is to live with God. Ibig ko po sabihin dito, yung pagsunod sa Diyos ay mamumuhay ka kasama ang Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 19, sabi niya, Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are His,
And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So sabi ng Panginoon, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kung ikaw sinasabi mong Kristiyano ka, lumayo ka sa kasamaan. Kung ikaw ay sinasabi mong ikaw ay na kay Kristo, layuan mo ang kasamaan. Kung ikaw ay sinasabi mong nananampalataya kay Kristo, lumayo ka sa kasalanan. Kung ikaw ay sinasabi mong tagasunod ka ni Kristo, layuan mo ang masasama. Sabi niya, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Dapat tayong mamuhay na merong kabanalan sa harapan ng Diyos. Dapat tayong mamuhay na nakikita si Kristo sa buhay natin. To live with God. Mahirap po kasi, di ba, pag ang isang tao gumawa ng masama, di ba? Karumal-dumal na krimen, nasabihin niya, oh, itong taong ito parang walang Diyos. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon Diyos, hindi mo magagawa yung ganong bagay. Hindi mo gagawin. Kasi, alam mo, andyan ang Diyos. At sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, sinasabi natin na tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, sinasabi natin na tayo ay kasunod ng Panginoon, dapat nakikita sa atin si Kristo. Dapat nakikita si Kristo sa buhay natin. Okay? So, kahit saan tayo magpunta, dapat kasama natin si Kristo. Dapat nakikita sa buhay natin si Kristo. So, ganun po kasimple ang pagsunod sa Panginoon, ang pagpapakita ng pagsunod sa Panginoon. Una, to obey God is to love God. Mahalin mo ang Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. To obey God is to listen to God. Makinig ka sa sinasabi ng Panginoon. To obey God, mamuhay ka kasama ang Diyos. Mamuhay ka na hindi po tayo totally makakasunod sa Diyos kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Kailangan po palataya upang ang isang tao ay matutong sumunod sa Kanya, nakikita, hahawakan, o naririnig ang tinig. Di ba? Paano ka sa isang Diyos na kung wala kang pananampalataya sa Kanya, hindi mo naman siya nakikita na naririnig ng audibly. So, yung pananampalataya, ikaw ay makasunod sa Panginoon. Para hindi nakikita, kailangan ng pananampalataya. Sa sino naman nakikita pananampalataya? Para mamuhay ka na kagaya ng Diyos na banal, ay kailangan mo ang pananampalataya. Paano ka makakasunod sa Diyos? Kailangan ng pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, ikaw po ba ay may pananampalataya sa Diyos? Kung sinasabi po natin na may pananampalataya tayo sa Panginoon, dapat tayong sumunod sa Kanya. Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay magdadala ng pagpapala. Nais po bang pagpalain kayo ng Panginoon? Isa lamang ang paraan, sumunod sa Diyos. Matutong sumunod sa Panginoon. Because obedience brings blessings. Tayo po'y manalangin. Nakila namin Diyos, maraming salamat po muli sa hapong ito na kami po ay nakapag-aral na yung salita. Dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw nga po ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin.
ikaw po ang patuloy na gumalaw, mangusap, Panginoon, upang sa ganon ang iyong mga lingkod, ang bawat kapulisan, bawat nakakapakinig, nanonood, Panginoon, at nakakabahagi namin sa ganitong gawain, ay sila, Panginoon, ay matutong sumunod sa iyo, magtiwala sa iyong mga salita, at upang sa ganung, Panginoon, sila, Panginoon Diyos, ay ng transformation, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Nakilang Diyos, baguhin mo nga po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Na ang puso ng bawat isa, Panginoon, ay puso na naaayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Na yung puso, Panginoon, na ang naisin ay yung nais mo sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, pagpalain mo nga po ang mga kapulisan ito. Dalangin po namin, Panginoon, na itayo mo muli, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon Diyos, na maitayo ang kanilang moral, Panginoon. Dahil sa mga hindi nangyayaring sa mga hindi magagandang nangyari sa paligid, Panginoon, na kung saan mayroong mga gawaang dyablo na gumagamit ng mga ganitong lingkod mo. Ang dalangin po namin, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon Diyos, pulisang ito. Tulungan niyo po sila sumunod sa iyo. Pagtibayan niyo po ang kanilang pananampalataya upang sa ganung, Panginoon, ay magkaroon ng pagbabago sa buhay ng bawat isa. At ito po, Panginoon, ay maging dahilan upang ang bawat kapulisan ito ay yung pagpalain. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming itinataas at pinapapurihan sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, sana po ay pinagpala po kayo ng salita ng Diyos sa hapong ito. At muli ako po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng Police Regional Office 1 sa pamumuno ng ating butihing Regional Director na si Brigadier General Rodolfo Asurin Jr. At nais ko pong purihin ang Panginoon sa ganitong gawain. At nais ko rin pong ipaabot ang aking pagbati ng maligayang Pasko sa bawat isa. At ito pong Kapaskuhan, ito pong Christmas ay ito po ay pag-alaala po natin sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung kanyang pagpapakita sa atin na tayo ay kanyang iniibig, ng bawat isa po sa atin ay kanyang minamahal. So siya po ay naparito sa lupang ito, ipinanganak sa isang sabsaban, na bagamat siya ay nasa doon sa pinakamataas na trono, siya ay nagpakumbaba, ipinanganak sa isang sabsaban upang sa takdang panahon tayo po ay bigyan ng kaligtasan. Okay? So ang essence po ng Christmas nito ay pag-ibig. Ito po Christmas ay pag-ibig, pagbibigayan. Sabi ng Panginoon, kapayapaan. Ang sabi doon sa Luke chapter 2, fear not. Ayan, huwag ka raw matakot, sabi ng angel. Tayo mga takot. For as in the city of David, a Savior, which is Christ. Ang Panginoong Kristo upang bigyan tayo ng kaligtasan. At hindi lamang yun, sabi niya sa John chapter 10, that ye might have life, and that they might have it more abundantly. Yung pong buhay na yun na ipinigay sa atin, ay ang nais pa ng Diyos ay buhay na masagana.
Maraming salamat po.